Noli Me Tangere, Kabanata 29. Ang umaga. Tauhan, matandang pilosopo, Don Filipo, Hermano Mayor, Padre Sevilla, Padre Martin, Padre Salvi, Padre Damaso, Order Terciario, Santo Rosario, isang babae at ang sanggol. Kabanata 29. Ang umaga. Buod. Sa mismong araw ng kapistahan, abala ang mga tao sa San Diego. Nagising sila ng maaga dahil sa tunog ng kapawana at mga paputok. Nagayak ang mga may kayang mamamayan ng kanilang pinakamagagarang damit at pinakamahal na mga alahas at palamuti. Nagkapansin-pansin naman na hindi nagpalit ng kasuotan si Pilosopo Tasio. Binati siya ng tinyente, ngunit sinagot siya ni Tasio. Sinabi nito na paglulustay lamang ng pera at oras ang kasiyahan katulad ng pesta. Isang uri lamang daw ito ng pagpapakitang tao. Dagdag pa niya, mas maraming dapat pagtuunan ng pansin na mas mahalagang bagay kaysa sa pesta. Sumang-ayon naman si Don Filipo sa sinabi ng matanda. Gayunman, wala siyang lakas ng loob na sumalungat sa mga pari. Masakit naman si Padre Damaso na dapat magmimisa sa araw na yon. Tumanggi na siya sa pagbibigay ng sermon, ngunit pinilit siya ng ibang pari dahil siya lamang umano ang nakapagbibigay ng aral sa mga taga San Diego. Dahil doon, agad na nagpapahit ng langis at nagpahilot si Damaso upang guminhawa ang pakiramdam. Saktong alas 8 ng umaga nang magsimula ang prosesyon ng mga santo. Kahit sa pagprosesyon, mababatid ang pagkakaiba-iba ng antas ng mga mamamayan. Sa suot na abito ay malalaman agad kung sino ang mararangya at hindi. Natapos ang prosesyon sa tapat ng bahay ni Kapitan Tiago. Naroon ang alkalde, si Kapitan Tiago, si Maria Clara at si Ibarra. Malalaman sa kabanatang ito ang aral ng pagiging maluho ng mga Pilipino. Marami ang inilalaan ang kanilang panahon at salapi sa mga bagay na hindi naman ganoon kahalaga at itinipid ang mga sarili sa mga bagay na may higit na importansya. Aral mula sa Kabanata 29. Tibay ng loob, may paninindigan, pananampalataya. Realisasyon. Ang pananampalataya ay matibay na pundasyon ng ninuman, hindi sukatan ang dami ng handa hanggat ika'y naniniwala at ika'y pagpapala. Salitang naglalarawan sa Kabanata 29. Pananampalataya. Kay Rami naghihikahos, napakasamang tingnan ang pagpapakuluho, samantalang ang iba ay naghihirap. Pilosopo Tasio. Buod ng Noli Me Tangere, Kabanata 29, ang kapistahan. Ang Kabanata 29 ng Noli Me Tangere o kapistahan ay naglalarawan sa ibayong kasayahan sa pesta ng San Diego. Sa araw na ito, ang mamamayan ay nagbihis sa kanilang pinakamagandang kasuotan at pinagmalaki ang kanilang mga alahas. Sa kabilang banda, nagpatuloy si Pilosopo Tasio sa kanyang pang-araw-araw na kasuotan, nagpakita ng isang malalim na kontrast sa kasiyahan ng iba. Nagpatuloy ang usapan sa pagitan ni Don Filipo at Pilosopo Tasio tungkol sa mga suliranin ng lipunan kasama na ang kawalan ng hustisya, ang hindi pagkakapantay-pantay at ang pang-aabuso sa mga mahihirap. Ipinakita ni Pilosopo Tasio ang kanyang mga pangamba tungkol sa kahalagahan ng kalayaan at ang pangangailangan ng tunay na pagbabago sa lipunan. Tunghayan natin kung paano nagbabanggaan ang mga tradisyon, realidad at ang hanggarin sa isang araw na puno ng pagdiriwang. Samantala, nagpatuloy ang prosesyon sa ilalim ng tolda. Nilarawan ng mga matatandang dalaga na kabilang sa kapatiran ni San Francisco. Ang karo ni San Diego de Alcala ay naging sentro ng prosesyon na sinusundan ng karos
ni San Francisco at ang Virgen de La Paz. Ang nakapagtataka ay si Padre Salvi, ang nasa lilim ng palyo, hindi si Padre Sibilia. Sa isang pangyayari, natigil ang prosesyon na harap sa bahay ni Kapitan Tiago, ang alkalde, Kapitan Tiago, Maria Clara, Ibarra at ilan pang kabilang ng kanilang presensya. Hindi sila tiningnan ni Padre Salvi na nagpapahiwatig ng ilang mga hindi patiyak na tensyon sa pagitan ng mga tauhan. Kabanata 29 ang Nolimet Tanggol na pinamagatang ang kapistahan, ang mga sumusunod na tauhan ang lumalabas. Sa kabuuan, ang Kabanata 29 ay nagpapakita ng malalim na kritikal na pagsusuri sa lipunan ng Pilipinas noong panahon ng Espanyol at nagbibigay ito ng mga mahalagang aral hinggil sa mga isyu ng kahirapan, di katarungan at ang papel ng simbahan at mga tradisyon sa lipunan.